Kaya maraming salamat po muli sa pagbibigay ng pagkakataon sa pribilehiyong magawa ko ito sa iyo, para sa iyo, Panginoon ko. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Thanks and praise. Amen and amen. Thank you, Lord. Salamat po. Ayan. Mga sister, mga binis, tayo pong hahantong muli sa Romans 15, verse 7 to 13 po. Ayan, sabi po rito, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayang ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. At upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag, tulad ng nasulat. Kaya't sabi po, sa gitna ng mga hintil, ika'y pupurihin at aawitan ko ang iyong pangalan. Sinabi rin, magala kayo mga hintil kasama ng kanyang bayan, at muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon. Kayong mga hintil, lahat ng bansa ay magpuri sa kanya. Sinabi pa ni Isaiah, may isisilang sa angkan ni Jesse upang maghari sa mga hintil. Siya ang kanilang pagiging pag-asa. Sa last verse po, sabi po rito, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Amen. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Ano po? Sinasabi po sa verse 7, ano po? Sabi po rito, ang sinasabi po ni Apostol Paul po, natanggapin po ang isa't isa. Sabi po niya doon sa mga hentil po and sa Diyos, sa mga Hudyo po, tanggapin ninyo ang isa't isa katulad ng mga magkakapatid kay Kristo. Bagamat may pagkakaiba-iba ng paniniwala at pinagmulan, ay magkaisa sa pagpupuri at pagsamba, at bigyan sila ng lugar, mga tungkulin, gampanin katulad ng mga lingkod at tagapagpuri sa Panginoon. Ano po, dito po hinihikayat niya yung mga tao, yung mga hentil, hindi po ba magkaano nga po yan, nakahiwalay nga ang Hudyo at ang mga hentil, yung mga hentil, yun niya yung mga tao sa iba't ibang bansa, dito po sinasabi ni Apostol Paul na ang lahat ay magkaisa sa pamamagitan ng pagmamahal na itinuturo po sa atin ng Panginoong Hesukristo. Di po ba yan naman talaga ang nais ng Panginoon sa atin, na maging magkaisa tayo sa pamamagitan po ng pag-ibig, ng pag-ibig na itinuro niya sa atin. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, kung paano natin siya nakilala, kung paano siya nagturo sa atin ng magandang balita, yun ang mag-i-inspire sa ating lahat, kung paano ang lahat ng mga bansa magkakaiba naman ng pinagmulan, di po ba, magkakaiba kasi ng paniniwala, magkakaiba ng mga relihiyon, di po ba? Yan ang nais ng Panginoon, na siya namang itinuturo po ni Apostol Paul, na tayo ay magkaisa sa pamamagitan niya ng turo ni Kristo po, na magturingan tayo bilang magkakapatid at hindi po parang hindi magkakaiba-iba at hindi magkakaaway. Nakatulad nung dati po, di ba? Sa Old Testament, talagang ang mga tao dati ay hindi talaga sila kumbaga parang walang pagkakasundo, kasi talaga makikita mo yung sobrang anggulo ng pamumuhay nila, lagi na lang may nagsasakupan, lagi na lang may
nag-aagawan ng mga teritoryo ano po. Dito po sa sa mensahe na 'to ay talagang hinihikayat po ng ni Apostol Paul na tanggapin ang isa't isa dahil ang lahat ng ito, lahat tayo ay talagang tunay namang nilikha ng Panginoon ng Diyos Ama ano po. Kaya naman, dapat tayo ay nagkakaisa at hindi tayo nagkakahiwa-hiwalay. And gano'n din po siguro sa ating mga pananampalataya dapat, tayo ay, magkakaisa sa pananampalataya at hindi talaga tayo, hindi dapat talaga mamayani yung mayroon pang mga ibang relihiyon po na pinaniniwalaan ano, katulad nga po sa mga ibang bansa ano, na talaga namang, hindi naman si Jesus Christ ang kanilang, kinikilalang Panginoon kundi, napakarami nilang kinikilalang, Diyos po ano. Dito po talagang sinasabi dito na ang source dito talaga ang source dito ng kapayapaan, ng pag-asa ay yung Diyos Ama po talaga, no? Kaya umiikot din po talaga sa pag-ibig po ng Diyos Ama, kinakatawanan lang po ni Jesus Christ, ano po. And sabi po dito sa Numbers sa verse 8, naglingkod si Jesus Christ, yun po, yun nga yung pagmiministeryo niya, ano, naglingkod siya, nagpagaling siya sa mga Hudyo upang tuparin ang tipan ng Diyos sa kanyang mga ninuno po. Ano, di po ba iwan talaga siya nagbigay siya ng covenant po sa mga ninuno kay Father Abraham, Isaac, and David po ano na hindi niya pababayaan ang mga Israelita ano. Kaya ganoon naman po talaga ang ginawa niya sa pamamagitan din po ni Jesus Christ. Doon niya ipinakita yung katuparan ng kanyang pangako ano sa pamamagitan ni Jesucristo talagang sa kanya magmumula doon sa bansang Israel dan po magmumula ang kikilalanin po na God of Hope ano po. Pinakita rin po dito na sa pamamagitan ni Jesus Christ talagang magsisimula yung yung mga pagpapagaling po no, yung mga imposibleng yung mga kumbaga yung mga nangyayari dati na mga mga miraculous po ay pagpapatuloy ito ni Jesus Christ sa panahon na to na sa panahon po niya na yon ano sa kanyang pagmiministeryo di po ba nung panahon ni Jesus ng Diyos Ama talagang nagpakita na siya ng mga miracles ano po at sa panahon po ni Jesus Christ ay kanyang ipinagpatuloy po yon yung kanyang paglilingkod na yon hindi lamang siya nagturo kundi siya po ay nagsagawa rin po ng mga himala na sa kung saan talagang nakapagbigay din po ng mga kagalingan sa mga Hudyo po ano. And dito po sa verse 9 po sabi po rito ay ginawa ni Jesus ginawa ni Jesucristo ito upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ginawa ni Jesus, ano ko po kasi sinulat ko na lang po para hindi ko makalimutan. Ginawa ni Jesus Christ upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos kahit di tayo karapat-dapat. Ano po? Ito nga po yung kanyang kamatayan, ano po, yung kanyang kamatayan ay ginawa niya yon yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili nang sa ganun po maging tayo ay hindi katanggap-tanggap sa paningin po ng Diyos Ama ay na-reconcile po niya tayo. Ano, kumbaga, napawi niya yung lahat ng ating mga karumihan, lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng pag-aalay ng kanyang sarili po ano sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay upang tayo po tayong mga hentil man tayong nagmana ng mga kasalanan ay naging ano po na natanggap po tayo at naibalik tayo sa relasyon natin sa Diyos Ama dahil nga po sa pag-aalay po ng Panginoon ng kanyang sarili. Kumbaga, sa pamamaraan po na yon, pinag-isa niya po tayong muli
pinag-isa niya tayong muli sa Diyos Ama. Kumbaga nagkaroon muli ng kaugnayan tayo sa Diyos Ama natin, sa Diyos Ama sa na kung saan kung iisipin natin, pinakikita rin po dito na yun din ang nais niya sa atin, na sa lahat ng kanyang mga nilikha, Hentil man or Greek or Hudyo, yun din ang nais niya na magkaroon ng kaugnayan ang bawat isa, magkaroon ng relasyon, hindi lang kabud lang, kumbaga hindi lang tayo nilikha para sa ating mga sarili, kundi ituturing natin na yung ating mga sarili ay talagang nakalaan din para sa ating mga kapatid. Bakit? Kung paano ay ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagdadamayan po, na yung pagdadamayan, pagmamalasakit, pagmamahal, na siya rin ipinakita sa atin ni Jesus Christ nung siya po ay nagministeryo, 'di ba, napansin naman, nakita naman na natin doon sa mga pinagdaanan natin kung paano siya naaawa, kung paano siya nahahabag doon sa mga tao, kung paano siya nagpapagaling, kung paano siya nagpapakain, yung iniisip niya lagi yung kaligtasan ng mga tao, yun ang laging nasa isip niya. Dapat po ay ganoon din tayo kasi yun ang nais niya. Kung ano yung pinakita niyang halimbawa nung siya ay narito pa sa lupa, ay ganoon din dapat ang pagkakasundan natin kasi yun nga ang pinakita niyang halimbawa ng kung paano yun ang isa sa pamuhay natin, niya yung wala na siya at siya yung nasa langit na po, yung magkaroon tayo ng isipan na laging naroon yung pagkakaisa at pagmamahal sa ating kapwa, na kailangan lagi tayong yung mindset natin andun lagi po sa yung pagdamay, na hindi talaga tayo mabubuhay sa pansarili lang nating na okay na basta okay tayo, okay na yon, di po ba, hindi dapat yan, kundi laging naroon dapat sa isip natin, sa puso natin yung salitang pagmamalasakit at yung pagdamay, po. Kaya sabi po rito sa itutuloy ko na lang po sa verse 10, mamuhay tayo ng matuwid at mamuhay tayo ng matuwid na nagmumula po sa ating pananampalataya. Yun yung katuruan din na iniwan sa atin yung katuwiran, isang ipamumuhay natin kung ano yung yung prinsipyo po na talagang itinuturo sa atin ng Panginoon na mamumuhay tayo ng matuwid at hindi sa kasalanan. Katulad ng katulad ng magtulong po sa dalahin ng isa't isa. Ayan ay isang pamamaraan kung paano natin ipaparamdam yung mutual love na sinasabi dito, na iniuutos po ng Panginoon na kailangan magkakaroon tayo sa ating mga kapatid. Ayan nga, magtulong sa kahinaan ng isa't isa. Kung mayroong mga dalahin ay tulungan natin, damayan, hindi yan talagang nakita na natin yung nahihirapan, hahayaan lang natin. Kailangan andun lagi yung pagmamalasakit, kailangan andun lagi yung isipin natin na accountable din tayo sa kung alam natin na mayroon ng pangangailangan yung ating kapatid, hahayaan pa natin, parang iisipin natin na talagang nagkakasala rin tayo sa pamamaraan ng pag-ignore sa kanila. Kaya lagi po natin iisipin na kung meron tayong nakikitang mga kapatid natin na talaga namang nangangailangan, anumang aspeto ito, ay dapat andun lagi tayo na handa lagi tayong umalalay sa kanila, umagapay, magpakita ng pagtulong sa kahit anong pamamaraan. At least maramdaman lang nila na mayroon akong kasama, mayroon akong kapatid na nagmamalasakit sa akin, mayroon akong kaibigan na handang dumamay sa akin sa kahit anong paraan. Yung maramdaman nilang mayroon talagang yung pag-ibig, yung nangingibabaw yung love, na hindi love na nagmumula sa atin, kundi yung love na talagang isinasapamuhay natin dahil tayo ay mananampalataya po ni Jesus Christ. Yung kung ano itinuro sa atin ng Panginoon ay yun ang ating isa sa pamuhay at makikita rin at nararamdaman ng ating mga kapatid.
And sabi po dito, ah, tanggapin ang isa't isa. Ano po, 'di po ba? Sa atin, hindi naman lahat tayo, wala naman po talagang perpekto. Lahat ay mayroon pong kapintasan, ano po. Pero ayun nga, sa kabila ng, mga kapintasang iyan, pilitin po nating, i-approach at maintindihan yung ano man yung kahinaan ng mga kapatid natin ay 'wag na nating hayaan na maramdaman pa nila na sila ay i-down, kumbaga 'wag na nating i-down sila, 'wag na natin silang, kumbaga'y mas maramdaman nila yung kanilang mga kakulangan. Kung hindi, bagkus dapat po ay encourage natin sila, ano po, hikayatin natin sila na, to improve, ano po, tulungan natin sila na sa mga kahinaan nila ay maging, bahagi tayo ng kanilang ano, maging bahagi tayo ng kanilang higit na ikalalakas. Yung improvement po sa kanilang mga pagkukulang, sa kanilang mga kahinaan ay maging bahagi tayo noon. Kumbaga huwag talaga nating hahayaan, ano po. And kung meron man tayong nakikitang mga pagkakamali or pagkukulang, talagang iparamdam natin na yung tayo ay, nagtuturo sa pamamaraan ng ating may pagmamalasakit at hindi natin sila tuturuan sa paraan na talagang sila ay masasakitan, ano po, kundi, tulungan natin sila talagang yung ang pag-agapay ng may mayroon pong, sa paraan ng may pagmamahal talaga. Ano yung sincere na ano, yung sincere na pagmamalasakit, sincere love, ano po, yung mga gano'n na talaga namang sa atin bilang mga mananampalataya ay parang normal na talaga na ginagawa natin yun, ano, parang yan ay natural na sa atin po, bilang mga nakakakilala kay ano, sa kay Jesus Christ at sa Panginoon, ano, na tayo'y lutong-luto sa kanyang mga salita. Talagang yung term na ito na yung magdamahan, yung magtulungan, yung tanggapin po yung isa't isa, parang talagang napakadali na nitong gawin para sa atin kasi ito na yung kalikasan natin. Kasi nga, bakit? Kasi, nung nakipag-isa tayo sa kay Kristo, yung banal na espiritu na nga po ang nangingibabaw sa atin. Kaya yun na talaga ang kalikasan natin, ano. Kaya ayun po, lagi lang nating, aalalahanin na yung turo sa atin na tanggapin natin ang isa't isa at ano man ang kahinaanan nila, ay maging open tayo. Huwag natin silang, pakitaan ng hindi kanais-nais at isipin natin na ang lahat naman ng tao ay may posibilidad pa rin talaga sa pagbabago, ano. And tayo naman din ay hindi naman din talaga perpekto. Mayroon din tayong mga kahinaan, ano po. Kaya, lagi lang nating tanggapin natin at mahalin po ang ating mga kapatid. Kasi ito po talaga ang ang, main na mensahe dito sa passage na ito. And dito po sa ano, parang mauubusan ako ng oras. Dito po sa verse 10 po, makikita natin dito, sabi po dito, tinanggap tayo ni Jesus Christ para siya ay mamatay para sa atin at, inako niya ang lahat ng mga kasalanan. Yun nga po yung nabanggit ko kanina, siya ay namatay, para sa ating lahat. Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig niya sa sangkatauhan. At dahil dito sa kanya rin, naipakita ang katangian ng Diyos. Ano po, mula dun sa kanyang ginawa na yun ay nakita po yung katangian ng Diyos Ama sa mga ginawa po ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kung gaano tayo kamahal ni Jesus Christ, gano'n din tayo minamahal po ng Diyos Ama sa langit, ano. At ang layunin nito ang luwalhatiin ang Diyos, ano. Do'n po sa ginawa ni Jesucristo na 'yon ay, isa rin pong paraan upang ang Panginoon, ang Diyos Ama sa langit ay na tunay pong maluwalhati, ano. Ah, Bumaba si Jesus sa lupa upang tanggapin din tayo ni God. Ayun nga po, ayun ang isang dahilan talaga kaya siya isinugo dito upang, maging daan po para tayo ay muling magkaroon ng kaugnayan. Kumbaga mai-reconcile po sa Diyos Ama dahil nga, yun nga sa pagkakasala ng ating mga ninuno,
ni Eva at Adan, yung ugnayan natin, yung relasyon natin ay naputol po. Subalit ng si Jesus Christ ay namatay, yun po, yung kasalanan natin ay nalinis po, napawi lahat ng ating karumihan. Ang relasyon po ay napanumbalik, ano po. Kaya yun po ang isang ano doon, isang talagang dahilan, ano, yun ang isang purpose, ano po, ng pagkakasugo sa kay Jesus Christ sa lupa po, ano, upang tayo ay yung reconciliation, ano po, ipanumbalik ang relasyon natin sa Diyos Ama, ano po. At dito po sa verse 10, ano, sinabi rin dito, yung mga propesiya po na nabanggit, ano, di po ba? May mga binanggit dito na mga propesiya na sinabi po rito mula sa Old Testament, ay may mga ilang talata kung saan umuugnay po at sumusuporta po dun sa nasabing propesiya. Sabi po sa Psalm 18:49, sa lahat ng bansay ikay aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin, at ang iyong pangalan aking sasambihin. Ano po? Sinasabi po rito na sa lahat ng bansa ikay aking pupurihin. Ano po? Kumbaga, sa lahat, sa buong daigdig, ang Panginoon ay talagang ang mga tao po, ano, ay magpupuri talaga sa ating Diyos Ama, ano, at walang ibang sasambahin, ano po. And sabi po dito sa magalak kayo, sabi po dito sa Deuteronomy 32 verse 43, maggalak kayo mga bansa. Ano po ibig sabihin? Ito po yung mga hentil, bayan ni Yahweh inyong papurihan. Ano po? Ito po yung mga Israelita, mga mga papatay sa kanila kanyang pinaparusahan. Ito ba, pinapakita rito kung paano talaga sinusuportahan ng Panginoon, ano po, iniingatan, pinoprotektahan ang bayang Israel. Ang kanilang mga kaaway, kanyang gagantihan at pinapatawad kasalanan ng kanyang bayan. Ano po, sa kabila po ng mga pagkakasala ng mga Israelita nang hindi po pagkilala sa kanya, ano, andun lagi nakalaan yung kanyang kapatawaran, ano po. And sabi nga dito, lahat ng kakalaban sa Israel ay kanya pong gaganti. Ano po, ang Panginoon ang gaganti sa kanila, ano. Sabi po rito sa Psalm 17 verse 1, awit ng pagpupuri kay Yahweh, dapat purihin lahat ng bansa, siya ay purihin at lahat ng tao sa balat ng lupa, ano po. Di ba? Awit ng pagpupuri, ano po, lahat ay magpupuri sa Panginoon sa balat ng lupa, ano po. Lahat, ibig sabihin, lahat ng mga tao, lahat ng mga nilikha ay magpupuri sa Diyos po, ano. And dito po sa Isaiah naman po, nabanggit din sa Isaiah 10:11, sa araw ng iyon lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa'y tutungo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan. Ayun nga po, yun nga yung si Jesus Christ, ano po. Siya nga yung isisilang bilang Diyos ng Panginoon ng pag-asa, ano po, siya yung talagang ituturing na God of hope. Sa talatang ito ay naglalarawan po ng isang makapangyarihang nag-iwan po dito si Apostol Paul ng isang panalangin po, ano, na sinasabi po rito, isang makapangyarihang panalangin ang Diyos, ang Diyos talaga, si Jesus Christ po, ang pag-asa na siyang pupuspos sa kagalakan ng may na may kasamang kapayapaan. Yun po yung tipong andun yung joy natin sa ating mga sarili. Yung alam natin na nagagalak tayo, pero andun kasama po nun yung peace, ano po. Di po ba ako po parang sabi ko kanina habang sinusulat ko to, ay oo, ito nararamdaman ko to yung kagalakan na may kapayapaan. Ano po, nasabi niya talagang ito ay nagmumula, ang nagdadala nito sa atin ay yung pananampalataya natin sa Panginoon, at ito naman ay hatid mula po sa banal na spirito. Kumbaga, nararanasan natin ito, yung pag-asa na ito, dahil ito po yung epekto ng pananampalataya natin sa Panginoon. Ano,
yung kung saan yung mga salita niya na ating pinaniniwalaan. Kaya tayo ay napupuspos po ng kasiyahan ano, na meron tayong mga nararanasan. Kumbaga, hindi natin yun masyadong naiinda kasi ang namumutawi po sa atin, ang nangingibabaw sa atin yung pag-asa na ito yung kayang ibigay sa akin ng Panginoon ko, ito yung epekto sa akin ng Panginoon ko, ito yung kapangyarihan ng Panginoon kong sinasampalatayahan ko. Kaya instead na makaramdam tayo ng pag-aalala, yung mga time na tayo ay nasa magulong sitwasyon, hindi po yun natin na nararamdaman kasi meron po tayong Panginoong Diyos na na naghahatid po sa atin ng pag-asa, ano, 'di po ba? Talagang ah, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, napupuspos tayo ng ng kapangyarihan niya. Kaya yung mga bagay na dapat ay mararamdaman natin, hindi po natin nararamdaman. Ang nararamdaman natin yung kagalakan at kapayapaan. Ano po, ayan talaga kanina habang binabasa ko po 'to, oo, sabi ko, ito yung nararamdaman ko sa ngayon, yun po. Kaya ito po ay um, mula po sa banal na espiritu na sumasa atin, na sa ating pananampalataya. Ito po ay kung bakit natin nararamdaman yun kasi dahil po sa espiritu, sa banal na espiritu na nasa sa atin na po ano. Ang ano po dito ang sana may naintindihan kayo, no? And ang message po, ang diwa ng mensaheng ito ay sabi po dito, ang isang ito ay isang paanyaya at pagtawag para sa pagkakaisa, pagmamahal na may pagdadamayan sa kapwa, mananampalataya. Ang nais po ritong ipahatid sa atin na nais ni Apostol Paul at na pag-isahin ang Hentil at ang mga Hudyo kay Kristo, ano po, na siyang katuparan, na tunay naman talagang katuparan ng pangako ng Diyos na siyang pinakamakapangyarihan na pinagmumulan ng ating pag-asa. Ano po, di po ba? Sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon, di po ba ay talagang nadudulutan tayo nito ng kapayapaan, yung pag-ibig na nangingibabaw sa atin. Ano po ba? Di po ba kapag tayo ay under na talaga ng yung kumbaga pag tayo ay andun na talaga sa malalim na faith natin, ano po, di po ba? Talaga yung mga negative na nakikita natin, nararamdaman natin, parang hindi na talaga siya, hindi na po talaga yan umiepekto sa atin. Hindi na tayo under ng mga anumang negatibong mga negatibong nakikita man ito, pakiramdaman ito, ay hindi na tayo na ano ba 'to? Hindi na tayo naaapektuhan, ano po, kasi ang nangingibabaw sa atin yung Holy Spirit na sa kung saan tayo'y ginagabayan, tinuturuan na sa kung ano talaga yung buhay, kung paano yung buhay ng taong matuwid, ano, na ang taong matuwid ang unang-unang ginagawa ay nagmamahal, ano po. Ang taong matuwid ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon na kung ano yung kalooban ng Diyos ay yung mahalin siya at mahalin ang ating kapwa. Doon lang din po siya iikot sa pagmamahal, ano po. Kaya pag tayo ay nagmamahal sa ating kapatid, tayo ay nakikipag-isa sa kanya, ano po. Hindi tayo humihiwalay, di po ba? Kaya dito, ang utos po rito ay tanggapin natin ang ating mga kapatid, tanggapin ano man ang kahinaan nila, tanggapin natin sila bilang pagsunod natin sa nais ng Panginoon, ang tayo ay magpag-isahin sa kay Kristo. Amen po. Sabi po rito ni Pastor Rick, meron po ako nakitang isang passage. Hindi mo kayang gawin ang lahat ng ninanais ng Diyos para